Magandang oras mga katiats, mga kababayan. Good news ito dahil namimigay na daw ng ginto si PBBM. Well, itong kanyang pinamimigay ay mas mahalaga at mas mahal pa ito sa ginto. Kasi hindi ito naaagaw, hindi ito nawawala ng basta-basta, hindi katulad ng ginto na kung maging pera na ay nawawaldas at nauubos. Ito ay inline ito sa habilin ng kanyang ama na land reform ang dapat sa Pilipinas. Ang ipamamahagi ang mga lupain na malalaki, ipamimigay sa taong bayan, yan na ang ginto na hindi natin nakikita. Hindi literal na ginto ang sinasabi ng Apo Lakay na ipamimigay, kundi welfare for all Filipino people. So narito na, umpisa na ang pamimigay at pagsunod ni PBBM sa habilin ng kanyang ama. Narito ang ating ka-vlogger sa inyong araw, ating panoorin. Sa Bacolor, Pampanga, sa isang araw na may tuturing na ordinaryo para sa iba, dumating ang Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa gitna ng maraming tao. Pero hindi ito karaniwang pagbisita. Hindi siya dumating para sa pagkuha ng litrato o para magbigay ng malalaking talumpati. Dumating siya dala ang pag-asa, isang bagay na mahirap makita sa panahon ngayon. Bitbit niya ang mahigit 2,939 certificates of condonation with the release of mortgage o COCROM at 30 certificates of land ownership award o CLOA para sa mahigit 2,000 na magsasaka. Hindi lang ito simpleng mga papel na pinirmahan. Ito ang susi sa kalayaan ng libu-libong Pilipino mula sa pagkakabaon sa utang. Sa bawat COCROM ay nagkakahalaga ng pag-asa. Simula ngayon, pinapawalang bisa na po natin ang inyong utang sa lupaing ipinagkaloob sa inyo, sabi ng Pangulo. Isipin mo ito, ang utang na ilang dekadang bumibigat sa balikat ng bawat magsasaka, biglang naglaho. Ang amortisasyon, interest, surcharge, lahat iyon tapos na. Pero hindi dito nagtatapos ang kwento. Ang tanong, paano ito nangyari? Ano ang kwento sa likod ng makabagong himalang ito? Baka narinig mo na ang batas na ito, Republika ng Batas 11593 o mas kilala bilang New Agrarian Emancipation Act. Isipin mo, anong batas ang nagbibigay ng kalayaan sa utang para sa mga magsasaka? Walang ibang batas na tulad nito. Sa ilalim ng batas na ito, pinapalaya ang mga magsasaka mula sa kanilang mga utang, mula sa principal loan, hindi na bayarang amortisasyon hanggang sa interes. Hindi lang ito isang usaping legal, kundi isang makatao. Ang kabuuang halaga, 206.38 milyong piso. Oo, tama ang nabasa mo. Mahigit 200 milyong piso ang napawi sa balikat ng mga magsasaka. At hindi lang ito nangyari sa Pampanga. Sa Negros Oriental, mahigit 1,304 na magsasaka ang tumanggap ng kanilang mga COCROMs at mga titulo ng lupa sa kabuuan mula Hulyo 22 hanggang Nobyembre 2024. Nakapamahagi na ang DAR ng 41,675 COCROMs at 160,516 na CLOAS. Wow, kudos kay PBBM. Ang halagaan ng mga ito ay, sabihin natin, ng mga utang ay umabot ng mga 300,000, 200,000 ay binayaran ng gobyerno, mga utang ng magsasaka sa mga kooperatiba. At hindi lang yan, meron pang inawarda ng talagang land certificate para sa kanila na talaga yung lupain. Kaya yung naawarda ng titulo ay parang binigyan na rin yun ng isang gold bars, di ba? Kasi hindi yan maliliit na lupa yung kasi sakahan yan rice field or bukirin. Kaya yan na rin ay equivalent sa ginto na isang gold bar. Kasi isipin nyo naman, kung gold bar talagang ibibigay ng ating Pangulo, magkagulo ang buong mundo, di ba? Kasi malalaman na mayroon nga ginto. Kaya yan ang sinabi ni Apo Lakay sa kanyang sa kanyang last statement na i-develop talaga ang Pilipinas through education, science, agriculture, at infrastructures. Diyan i-focus yung tinatawag na wealth for humanity.
Imagine nakikita nyo ba kung saan ba kinukuha itong mga pera na ito? Ang laki na nga ng gasto natin sa budget sa gyera. Kasi bumibili tayo ng 100 bagong jet fighter. At ang halaga nyon ay trillion pesos. Saan tayo kumuha niyan? Bumili pa tayo ng iba pang mga missile system. Ang iba noon ay mga bigay pero karamihan doon ay binili natin bago. Hindi ba kayo nagtaka kung saan tayo kumuha ng pera, di ba? Umutang tayo pero bakit tayo pinautang? Dahil meron tayong pambayad. Pero hindi na yan ipapakita kung sinong nagbayad niyan basta binayaran yan. Binayaran yan at ang binayad niyan ay mga katas ng tinatawag natin na wealth for humanity na nakatago. So wag na natin pag-usapan yung ginto, at least nakikita natin. At hindi ito binabalita itong mga ganito ni FM. Hindi ito nag-viral sa YouTube, sa Facebook, na namimigay siya ng gold certificate at binayaran niya 4,000. Mahigit ka farmers ang nabayaran ang kukrums na tinatawag, mga utang. Kaya ito yung ginto. Kaya ang pamagat natin ay namimigay ng ginto, pero yan pala ay mas mahal pa sa ginto ang pinamimigay niya na certificate sa bawat tao na napili. Kasi pinipili ito ng sabihin natin LGU, ang pumipili ng mga taong dapat maging beneficiary niyan. Hindi naman lahat bibigyan. Pinipili lang talaga yan para magkasya. At sa susunod na pagkataon, baka ibang bayan na naman ang bisitahin ni PBBM. Kaya kudos kay PBBM kahit na madami niyang batikos ngayon dahil sa mga gawa-gawang kwento ng kalaban para makaupo, ay nagtrabaho pala siya ng sikreto. Namimigay. Ito yung maganda, namimigay. At ilang namimigay kundi nagbibigay ng pag-asa sa mga magsasaka natin. Kasi ang agriculture or farming ay siyang backbone ng bansa, ng isang bansa. Kung wala tayong agriculture, magugutom ang mga Pilipino at aangkat tayo sa labas. At kung aangkat tayo ng pagkain sa labas, ay napakamahal, di ba? Kasi imported. Okay, tapusin natin ang video. Courtesy sa atin ng ating ka-vlogger na sa inyong araw. Habang ang iba'y abala sa ingay ng politika, si Pangulong Marcos ay tahimik na kumikilos sa bawat bayan, sa bawat probinsya, at bawat kanto ng ating bansa. Siya ay namamahagi ng lupa, binabayaran ng utang ng mga magsasaka. Hindi siya gumagawa ng kwento, kundi ng pagbabago. Paano kung ikaw ang isang magsasaka na buong buhay nangarap na maging sa iyo ang lupaing sinasaka mo? Paano kung sa isang pirma ng Pangulo, bigla kang malalaya sa mga utang na akala mo'y habang buhay mo nang babayaran? Ganyan ang nararamdaman ng bawat magsasakang tinulungan ng administrasyong ito. Mula Pampanga, Tarlac, Negros Oriental, hanggang sa mga bayan sa La Libertad at Gihulngan, mga bayan sa norte, katulad ng Isabela, Cagayan at maraming parte sa Mindanao at Visayas. Ang Pangulo ay naghahatid ng kalayaan. Ang bawat klowa at kokrum ay patunay na ang ginto ay hindi lamang makikita sa lupa, kundi sa pag-asa na hatid nito. Ginto? Oo, ginto, kaibigan. Pero hindi ito literal na kayamanan o literal na ginto. Ang bawat lupang nabigay, ang bawat utang na napawi ay mas mahalaga pa sa anumang kayamanan. Sa ilalim ng batas, ang mga magsasaka ay hindi lamang mga manggagawa ng lupa. Sila ay mga tunay na may-ari. Hindi na nila kailangang magbayad ng mga utang na binigyan lamang sila ng sakit ng ulo. Ito ba ay karaniwan? Hindi. Sa isang bansa kung saan ang politika ay puno ng kontrobersya, bihira ang ganitong kwento. Kaya naman, ang mga Pilipino ay nagkakaisa sa pagkilala na ito'y kakaibang hakbang mula sa isang lider na may malasakit. Habang iniabot ng Pangulo ang bawat papel, makikita mo ang luha sa mga mata ng bawat magsasaka, luha ng kalayaan, luha ng pag-asa.
Sa bawat ngiti ng mga taong ito, makikita ang pagbabago na dati tila pangarap lamang. Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay nagpakita na ang tunay na liderato ay tungkol sa aksyon, hindi lamang pangako. Hindi mo akalain na sa bawat panahon may leader na nagbibigay ng ganitong kalaking pagbabago. Pero ang ginto na dala ng ating Pangulo ay hindi lang tungkol sa lupa o utang. Ito ay tungkol sa pagbibigay ng dignidad sa bawat Pilipino. Napakagandang balita ito para sa lahat ng magsasaka at sa iba pang mga ordinaryong tao na narito sa Pilipinas na nangailangan ng tulong. Ito ay dahan-dahan lang ito, isa-isa, at hindi natin alam baka sa susunod na mga buwan ay nasa lugar na natin si PBBM para bigyan ng pansin ang ating mga problema. Okay, tayo mag-iwan ngayon ng bersikulo sa Lucas 4, versikulo 18, ang Espiritu ng Panginoon ay sumasa akin sapagkat hinirang niya ako pang ipangaral ang mabuting balita sa mga dukha. Ayan, dukha, hindi mayaman. At hanggang sa muli mga ka-TH, mga ka-good news, mga kababayan, ako'y magpapaalam na at sa mga bago pa lamang sa ating channel, huwag niyong kalimutan i-subscribe ang ating channel at paki-share na rin at paki-like sa ating video. Hanggang sa muli, God bless us all. God bless the Philippines.